Superacho DYWS Alvin Abakita sa Superacho. Kini ang balita. Tinagsip ng magkasayuran. Kini ang balita. Ikalamang hapon, ipatutulungan karon sa Super Radio Sentido at usang lakbitag hisgot kini mga panghitabo sa nakarabay mga oras. So, di mga oras sa karon sa kahaponon, din mismo sa kini ang balita. Kini ang balita ng adlaw karon nga Miyerkules, Nobyembre 5, 2025. Ipadabanang 40 ka mga panimalay sa barangay Tamiao, lungsod sa Compostela. Iban na sa miawas katubig sa sapa, gumikan sa bagyong Tino kagahapon. Kini ang balita. Lungsod sa Liloan, nakatala nag 35 ka mga tao nga nakalas tungod sa bagyong Tino. Kini ang balita. Samtang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o Bureau of Fire Protection padayon nga mihimo karong retrieval operation sa upat ka mga individual nga natabunan sa landslide sa barangay sa Pangdako, Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa kauluhan, Department of Health giisa ang Code White Alert isip tubag sa epekto sa bagyong Tino. Human error posibleng maoy hinungdan sa pagkahagsa sa usa ka helicopter didto sa Agusan del Sur. O kadto ang mga balita hinikay na Super Fats Anthony Inso. Unang bahin para magkinis tulumanon sa Super Radio Sentido. Kini ang balita. Kini ang balita. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon aniya ang tagdumala nining tulumanon. Ikalamang hapon, kumusta ka ninyong tanan? Welcome sa lang edisyon ng tulumanon karon din sa Super Radio Sentido ng istasyon DYWS Super Radio mga higala. Adlaw karon nga Miyerkules, Nobyembre 5, 2025 mga kapuso. Kabunari sa mga panimalay, kabunari sa mga opisina, kabunari sa mga lokalidad. Maginaot mi nga nabalik na sa normal ang tanan. Human kita na shock o nakugang nakurat sa bagyong Tino kagahapon adlaw ang mikusukuso sa Central Visayas ug nagbilig distroso, nagbilig ba kinabuhi nakalas mga higala. Apan bisan pa niana ang kinabuhi magpadayon lang gihapon. Kumusta ka mong tanan? Niya kakatakaron sa tulumanon sa Super Radio Sentido uban sa itong mga bisita nga maghisgot mahitungod sa programa, maghisgot na mahitungod usab sa mga kalihukan sa PNPA dinhi karong hapuna mga kapuso. Doon tayo mga guests personnel niya karon sa atong tulumanon, niya karon sa studio mga higala kaya maghisgot kabahin sa atong topic atong gihisgutan sa unahan, no? Una, atong paminawon ang mga mananoy yung mga tingog gikan mismo sa atong mga bisita. Cadet First Class Del Castillo Janine. Maayong hapon. Maayong hapon sa atong tanan, sir. Ug sa atong tigpaminaw. Salamat kaayo. Bisaya yung sakto, no? Lobos Bisaya gyud si Ma'am Janine. Ma'am Janine. And of course, we also have here Cadet First Class Patriana Alexandria May. Ma'am, welcome to DYWS. Maayong hapon, sir. Salamat kaayo sa ato ang mga bisita, maoto mga kapuso. On the other hand, kasama din natin sa diskusyon natin sa hapong ito sa programang Super Radio Sentido, mga kapuso, ito na. Ito na mga bisita natin. Yung spokesperson natin mga kapuso, kasama natin dito sa studio, ang Chief Examiner. Chief Examiner, Assistant Dean of Academics, PNPA. Ladies and gentlemen, mga kapuso, patigyan po natin si Police Colonel Harold Depositar. Colonel Harold, kumusta ka? Mabuti naman po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalo na sa ating pong tagapakanood at tagapakinig, Sir Algin. Salamat po, sir. And welcome again dito sa studio ng DYWS Super Radio, ang radio sa GMN Network Incorporated. Ilang mga katanungan na po regarding sa Bagyong Tino. Kumusta po? Kumusta po sa ang feeling natin?
Last night ba yun, di ba? Oo. Opo, nag-alala po kami talaga ng gusto kasi po kahapon babiyahin na po kasi kami ngayon dahil sa nangyari nakita namin na apektado po talaga kaya isang pakikiramay po sa lahat po ng nasalanta at nasawi dito po sa bagyo na dumaan po sa atin at lalo na po sa ating mga kasubuan. Oo. No? Napakalakas talaga yung Baguio City no so far, no, compared to Odette last 2 years ba yun dito sa Cebu rin, no? Salamat po sir sa inyong pakikiramay. Ang atong mga first class cadet, asa inyo nagpiti provincial, ma'am? Janine. From Mandawi City, sir. Mandawi City. Yes, So, sir. component city lang. Si Ma'am May, asa inyong probinsya, ma'am? Sa San Fernando, Cebu, sir. San Fernando. Sa madapit sa San Fernando dito sa kuan, Babaw, nga bahin. Sa Pitalo, sir. Pitalo. Dili na sa dapit sa daan, ma'am, no? Dili na mo sa Babaw. Bukid, sir. Bukid. Bukid sa San Fernando. Yes, sir. Nakanundo ko na yung bukid sa San Fernando niya. Kaya nakadrama mi dito, ma'am. Katunabi tayo murag force kamay dito sa bukid. Sa Holy Trinity Shrine, amo, sir. Holy Trinity. Okay. So at least okay na ka mo mama dito. Okay, wala problema. Yes, sir. Very good. Okay. So let's go back to our discussion, mga kapuso. They are here to invite, no, and to announce sa kanilang mga gagawin na mga pasulit at saka mga examination. We will ask the cadets and with Colonel Depositar, ano ba itong PNPA CAT o PNPA CAT, sir? Una po, ang PNPA CAT ay stands for Philippine National Police Academy and yung pong CAT is Cadet Admission Test. So, isa pong pagsusulit para po sa mga aplikante o gusto pong maging kadete at eventually maging isang teniente sa kapulisan. Maging tiniente sa kapulisan. Ano pong diferensya nito, sir? No? Mag-side shift na ako ng katanungan. Ano pong diferensya nito? Yung recruitment na 4-year course, by training, ganun po, sir? Parehara po sila? Dalawa po ang klase po ng ating recruitment. Isa Okay. po sa police entrance, yun pong PO1 kung tinatawag. Ito po yung pinakamababa po natin na patrolman. Okay. Na kung saan ang requirement naman po dito ay dapat po ay ikaw ay graduate na po ng isang baccalaureate degree. Ano man po yan, kung criminology, education, psychology, or what. So 4-year course at yan po ay ginagawa po sa mga regional offices. Okay. So bawat region merong kanya-kanya pong quota yan sa pangangailangan nila sa mga patrolman para po magbantay sa ating mga komunidad sa ating Okay. Yan po ba? So, ang magtatapos ng PNP CAT ay siya magiging teniente? Ang pangalawa pong klase naman po ng entrance po natin, ito na pong PNPA CAT. Okay. Yun pong una, yung pong sinabi natin na local, ito pong PNPA naman po ay national. So nagpo-produce po tayo ng mga kadete na magiging teniente sa loob ng isang academy po kung saan sila po ay nag-aaral sabay-sabay, nagtitraining sabay-sabay, kumakain sabay-sabay, at nagpapalakas sabay-sabay. Okay. So, ganoon. So, ano pong mga qualifications ng PNP CAT? Ang PNPA CAT po, ang edad po na tinatanggap po natin ay magmula 18 years old hanggang 22. At dapat po at least graduate ka na po ngayon ng K-12. Graduate ng? K-12. K-12. Okay. K-12. Aha. So, dyan sa magsisimula sa pag-training ng PNP CAT, kailangan dapat graduado siya ng K-12. At least, opo. At least, graduado ng Pwede K-12. kang makapagkolehiyo, pero dapat yung edad mo po ay umabot hanggang 22 lang. Pag lumapas ka po dyan, hindi ka na po. 22 years old. Meron din po. Kasi yung mga, may mga nag-K-12, gusto silang ibang kurso, and then they found out pala, gusto sa magpulis. Ayan. So, kailangan, hindi sila lalagpas sa edad na 22. 22. Pagka po sa Police Academy, Okay. pag lumampas po sila doon, pwede na po silang mag-apply naman sa local recruitment. Yun na po yung police recruit Okay. na okay. yung pong patrolman. Kasi po ang age naman po noon hanggang 30 years old. 30. Oh, sige. So, Oo. para hindi siguro malilito yung ating mga listeners, no? Ito yung diferensya, no? Yan po. When you apply pag sa PNPA CAT, no? Dapat at least K-12 graduate. Pag nakakolehiyo ka na naman kasi kumuha ka ng ibang kurso, at least 22 years old and below, pwede ka mag-shift dito sa PNPA CAT, doon ka magsisimula.
Yan po, Okay. ang academy natin. Aha. Yan po. Kasi po yan, kaya tayo tumatanggap ng K-12 kasi po 4-year course po ito. So isang baccalaureate degree po yung public Bachelor of Science in Public Safety. Yan po yung makukuha nilang kurso. What if, kung siya mismo ay nag-studio na ng kolehiyo, kinuha yung criminology, Opo. ma-accredit ba yung mga units niya nakuha sa first year college o second year college, sir? Dahil po 4 years siya, kukuhain niya po lahat ulit yan. Lahat, okay. May mga units din po doon sa PNP Academy. Meron po, may sarili pong curriculum po ang 4-year bachelor's degree natin. Okay. Yun po ay... Dito muna ako sa ating mga kadete. Sige po. Yun ba din? Maubos sa gihapon na, ma'am, ang inyong qualification pag-apply niyo sa PNP? Nag-graduate mo sa K-12 o nag-abot na mo sa college? Si Ma'am Janine. So, in my case, sir, ako, nag-college sa ako, sir, og 2 years. I studied Bachelor of Science in Psychology sa University of San Jose Recoleto, sir. And then, And then? during that time, nung nag-apply ko sa PNP CAT, sir, syempre, as in application, sir, 4-year bachelor course man gyapon siya, sir. So dili ma-credit to ang ako ang mga subjects before kay kailangan mag back to zero gyapon kay inig-apply nimo sa PNPA, sir. Yes. Si Ma'am May. Don. Ipahinay ko ng volume man ng live streaming doon. Kaya mo feedback man. Go ahead, Ma'am May. Ako, sir, sa first take na ko, kay nag-take man kong katulo before ko nakasulod. So, senior high school graduate ko. And then, since wala ko nakasulod ni apply ko, ay nag-eskwela sa ko political science sa University of San Carlos. O sa ako Okay. nakasulod. Yung mga background nila, Colonel, no? Sa like psychology and the other one from what course is that? ma'am? Political science. Political science. Magagamit din ho ba when they finish the study from the academy? Napag-aralan nila doon through education and experience probably. Okay. Malaking tulong po. For example, ang psychologist natin, malaking addition po yan sa ating mga pagiging lieutenant kasi magiging magiging isa kang supervisor, magiging chief of police ka, Oo. and hawak ka po ng mga tao. Oo. Hawakan mo po itong mga patrolman hanggang SPO4 o tinatawag natin na police staff master sergeant na sila po ay ikaw ang maglilid sa kanila. So yung how to manage or handle people, yan po ay magiging batayan ng iyong karanasan kasi kung ikaw ay bagong-bagong tiniente at lumabas ka sa academy na after 4 years of college pero meron ka ng experience sa labas, malaking bagay para sa kanilang leadership and managerial. So, ibig sabihin po, pag may background ka na sa ibang kurso, before ka nag-enter ng PNPA, mas beneficial to the part of the cadets. Mas beneficial para po sa akin. Although hindi pa natin tatanggalin na yung mga nanggaling sa K-12 o doon na po na po yung 4-year college ay meron din silang mga natutunan na sa buhay during their Ma'am, their young. salamat po, sir. Ma'am Janine at saka si Ma'am May, wa ba mo maglisod sa pag-adjust when you enter PNPA and then you came from a private institution, from the school, take nakatong sinabi, ingon mo ganihan nga psychology and the other course. Wa ba mo maglisod pag-shift, pag-adapt sa unsay training dito sa akademya? In my case, sir, sa ako ang part, lisod siya gamay kay syempre imuhang uban classmates graduate na og Bachelor of Science in Criminology, sir, na daghan silag mas daghan silag knowledge nimo ba compared sa ikaw nga undergraduate ka while sila graduate na og college. Pero pag abot man gud dito, sir, mura man gud mo mag back to zero tanan ba, so murag dili ra ka mabalaka. And at the same time kung maglisod ka, you have your classmates to ask man, pwede nimo sila pangutan-on about these subjects kung magkalisod ka, sir. And then for the experience pod, syempre tanan mo nag-training, tanan mo kapoy, so dili ra kay lisod ang adjustment dito sa samot og ganahanon pud kasi imong gibuhat. Very good, very good. And how about you, Ma'am May? Sa akong experience, sir, medyo lisod jud ang pag-adjust, especially if naanad ka sa civilian way of living. Tas Yeah. mo sa academy, regimented na yung way of living. So, ibig sabihin, parehas na mo ka ng lihok tanan, oras matug, oras mo mata. Muna siya ang pinaka-lisod na part sa pag-adjust. Pero, more on, na siya, imuhang grit, no? O ang imuhang discipline na sa training. Kasi it's part of your training na i-survive na nimo siya. So, mura na ang imuhang pag-adjust, imura na siyang murag, let's say, gina-empty nimo imuhang cup. So,
dito you start from scratch jud and dawato nimo ang tanang imong maagian dito sa sulod. Salamat kay Mame. Okay. So, alas 3:27 na sa kahaponon. Requirements po, Colonel. Mga requirements sa PNP CAT. Requirements sa PNPA CAT. Una po, dapat again, ang age mo is 18 to 22 Okay. at ikaw po ay at least K-12. Tapos meron din po tayong height na sinusunod. Pag sa lalaki po, at least 5'2", at sa babae naman po at least 5 foot. Okay. Ayan po. Tapos meron po din tayong tinatanggap ng mga member po ng indigenous tribe, ng ating mga IP, indigenous people. Kung bababa ka po sa height na yan, ay kinukonsider naman po. Okay, salamat po. Dito naman tayo sa schedule ng PNP CAT. Sino po magsasalita? Schedule po. Schedule sa PNPA CAT. Yes, Po. go ahead. Mami. So for our schedule sa PNPA CAT, ang November 8 we will entertain walk-in applicants. So if wala mo ka apply through online application sa amo ang site, mo cater gihapon mi og mga walk-in na gusto mo provided na magdala sila og mga requirements nila like ang passport size na picture, ilahang original or PSA na birth certificate. So bali kami na mo process dito sa University of Cebu Banilad campus. So sa November 9 ang actual exam sir na dito na ang mag-take ang mga online applicants o mga examinees. So in other words, Colonel, pwede online ang application. Pwede po. Nag-start na po. Actually, tapos na po. No? Marami Okay. po tayong aplikante ngayon sa bilang po natin na huli sa buong Pilipinas po ay meron tayong more than 26,000. Dito lang po sa Cebu, ito po at kalapit na mga probinsya at bayan, nasa 960 plus po tayo. So idagdag ko na lang po Sir Algin Go kasi ahead. po yung pong mga apektado natin lalo na ngayon sa nangyayari dahil nga po pa yung mga requirements to kailangan po silang dali. May mga kailangan po nila mag-download kasi ng application form. Ngayon, kung hindi naman nila kaya dahil nga po sila ay mahirapan na doon, wala silang access, pwede naman po, kami na po ang gagawa para sa kanila. Ganun din po kung nabasa nila or something, kung meron lang po sila makitang kahit na local civil registry. Kung hindi, kopya sa cellphone. Magiging mas liberal po tayo sa pag-access or pag-assess ng kanilang mga documents. Even yung pictures, maghahanap po kami ng paraan para makapag-print tayo ng kailang picture. Kasi po Opo. bawat mag-exam, ilalagyan po natin. Kasi may mga biktima tayo sa bagyo na nasa lanta pa sila, wala silang pera to prepare all these things. Kaya medyo may siguro consideration coming from your end. Tama po. Meron po tayong leeway sa as to ano po ba yung tatanggapin namin. Opo. Dahil nga po sa kanitong kaganapan. May effort pa nga po sana kami sa ating mga kapulisan dito po sa ating areas lalo na affected na magkaroon sana ng paraan para po matransport sila. Kinakausap po natin sila kung paano ang baka meron sila mai-provide para madala po sa area. Gusto po natin sanang pumunta talaga lahat ng mga gusto mag-exam kahit po yung mga walk-in. Although yun pong mga naka-register na, pumunta po sila ng November 9 kasi po yung mga may online at naka-Google form na, meron na po silang mga room assignments. Pupunta na lang sila at ipoprocess. Ganon din po, magdala po ng isang valid ID for their identification. Again, kung wala, nasuno, nabaha and all, baka may cellphone ka para mapakita lang na Ikaw ito yun. ay sila. Oo. Again, leeway po ito na ibinibigay ng ating mga kasamahan dito po sa ating testing centers. But they need to also to submit credentials siguro mga ilang buwan pa para Tama po. Kasi po itong mag-exam po na sabihin na natin 20 plus thousand, iilan po ang makakapasa sa kanila kung ito po i-cut off natin for example sa 2 or 3%. So, yun po, tsaka po tayo magsasala magsasala. So, ito po ay merit system. Again, kung baka may question tayo, baka merong padrino dito. Wala po. Ito po ay dumadaan ka sa stringent, so napakigpit na proseso na naka-layout po para sa PNP cadet admission. ilang ang mga applicants po ang pwede nating tatanggapin. Ngayon po dito sa atin, nasa 960 po ang ready natin ng mga yan po yung mga online po. Sana po pumunta sila. Pero meron po tayong nakalaan naman para sa mag-walk-in.
Okay. Saan po gagawin itong exam? Sa ano po, sa University of Cebu, Go ahead, Ma'am Banilad May. Campus po. Okay. University of Cebu, Banilad Banilad Campus. Campus, And that will be on November. November 8, sir, for November- walk-in application. And for the exam proper, sir, will be on November 9, sir. So yung mga walk-in, diretso na. Pagkompleto ng mga papeles. November 9 Yes, po. sir. Sa mga walk-ins. Opo, meron po nga pula tayong set A and set B. Banggitin na rin po natin, ang set A po natin ay gaganapin sa umaga. Mag-check po tayo yung ating mga online mga applicants na i-check po ang website para makita nyo saan sila nakasama. Na set A po ba sila na which is sa umaga, magmula ang exam tayo yan ng 3 oras, or set B sa hapon para po hindi sila mag-antay na masyado matagal or otherwise maghalo-halo. Oo nga. Set A, set B po. Check sa website, makikita kung sino po or asan ang pangalan nila sa dalawang set na yun. Excuse me po, ma'am, sir, wala ho ba itong entrance fee? So, sa atin pong application, sir, wala po tayong entrance fee, sir. Provided na meron lang po sila yung requirements na kailangan nilang dalhin, sir. Pero if they are having a hard time, sir, providing their requirements, sir, they can approach us diretso, sir, sa University of Cebu Banilad, sir. Kami na yung tutulong sa kanila, sir, na mag-print ng mga requirements nila, sir. And that will be, again, ulitin ko lang, sir, kung kailan yung walk-in application natin, sir. November 8 sa University of Cebu Banilad Campus, sir. Mag-start po ang ating walk-in application ng 8 a.m., sir, for those who are interested in applying, sir. Anong oras talaga ideal time na pupunta doon kung akong wala kompleto yung mga credentials ko, ma'am? Siguro, sir, as early as possible, sir. Mauna na gid sila adto dito para kay syempre paunhanay po na, sir, og daghan gid kay silang gusto nga wala naka-apply sa online, sir. So as early as possible, sir. As early as 6 a.m., sir, kana, sir. Very good, very good. Okay. Punta naman tayo sa benepisyo ng kadete. Renel. Sige po, ang cadet po ay isa ka pong scholar ng bayan. Ibig sabihin po, ang gobyerno ang magbabayad ng tuition mo, pagkain mo, tirahan mo. So, ang gagawin mo lang, mag-aral, sumunod sa alituntunin sa loob ng academy, at ikaw, after 4 years, magkakaroon ka ng baccalaureate degree at magiging isa kang police lieutenant. So, may aral ka, pagkatapos may trabaho ka na. At ikaw ay magiging ma-assign para kabayaran ng pag-aaral mo is para maglingkod sa ating mga kababayan, sa ating mamamayan, sa ating komunidad. Talagang patriotic yung Opo. tao. Palaki po nun, meron pa din po silang tinatawag na stipend or allowance. Ito po ay nakalaan para sa kanilang mga pangailangan doon po habang sila ay nag-aaral. Ito po ay nagkakalaga ng maabot ng mga 46,000. 46? Mas malaki ito kasi isang recruitment. 46,000. Opo. Ano po nakalaan doon sa 46,000? Go ahead. Yes, Ma'am May and Ma'am Janine? Our, sa mga natatanggap po namin na monthly stipend, sir, yun siya, sir, is for our training allowance, sir. Syempre, may mga pangangailangan kami doon, sir, like our laundry. We have our laundry, sir. Nagbabayad kami sa aming laundry, sir. We have our food dun sa aming mess hall, sir. And then, sa aming uniform, sir. Uniform, okay. Syempre, yung uniform namin, sir, taon-taon, sir, kailangan mo din magpalit ng uniform, sir, kasi yung katawan mo habang nagtitraining, sir, pumapayat ka, lumalaki ka, ganyan, sir, nagbabago. And So, also, ito ba sir, yung monthly allowance? yes, sir. Okay, 46,000. Pero hindi nyo maubos siguro lahat yan, ma'am. Hindi, sir. Paano yung iba? Papadala sa pamilya, kay nanay, kay tatay? Syempre, sir, magiging savings din yun namin, sir. Savings, okay. Kasi, But they are while- also allowed to send the money to the relatives, Colonel. Are you allowed? ang, Sige po. ang idea po doon is maipon. Meron po silang isang pinagtataguan niya na kumikita na siya. Okay. Para paglabas mo po, yun na yung savings. Para nila, okay. Opo. Pagkatapos sila, yan po, may enjoy na po yan nila na i-share sa kanilang mga magulang o mga kapatid na nag-aaral. Yan po ibig sabihin ko. Pag matapos ng mag-schooling doon sa akademya, baka may big savings, bigay kay tatay, kay nanay. Okay, coverage ng PNP ICAT. So, ang ating coverage, sir, sa PNP ICAT, sir, syempre, we have our general subjects, sir, yung mathematics, science, English, and pinaka-importante din, sir, yung ating general information and current events, sir. So, syempre, lalo tong mga nag-apply through online, sir, kibalo na sila kung what are those coverage na kailangan nilang i-study, sir. And for those walk-in applicants naman, sir, syempre, kung
sila nag-search po sila prior to applying and then nahirapan lang mag-apply through online application, sir. Those are the subjects that they need to review before the examination day, sir. Kaya ako, mutuo man sa jud ko na kaya pa jud magtuon, sir, og last night before exam. Sir, pag medyo may intriga ito, Sige po. may leakage ba? Ay, nako. May mangyayari Bago ko ba yan? po sagutin yan, may isa pang competition, yung abstract reasoning. Meron po abstract. Medyo complicated yung mga abstract kasi po yan yung mga series of figures or numbers nga. that you have to hanapin mo kung ano yung missing. Uh-huh. So again, ang tanong po ninyo, Sir Algin, is kung Posible may bang leakage. may leakage? Una po, ako po ay member ng test committee. Okay. Hanggang production, hanggang packaging. Mm. So masasabi ko po na ito po ay hindi magkakaroon ng leakage kasi magmula po sinimula namin yan kung paano namin ibinalot yan at kung sino lang po ang allowed po na humawak niyan hanggang i-print, hanggang ipack, hanggang dito nakasala po yan. Hanggang bukas bubuksan namin. Doon pa lang sa exam. Meron bang pagbabago taon-taon o buwan-buwan itong mga questionnaire natin, sir, at sa coverage? Ang idea po kasi ay ipunin siya as a data bank of questions. Okay. Ngayon, pagka meron pong isang exam, for example, na nagkaroon ng lost, kasi po lahat po na exam modules natin po na dala dito ngayon, packet, dapat po ma-account namin yan per page. Pagkatapos na exam, ipapakulit yan, and then eventually it will be destroyed. Mm. Po. So, pag nawalan po kami ng isang booklet, hindi na po namin gagamitin yan. Okay. Pagka na-preserve namin to, ito pong questions na to, isasama namin sa susunod na i-develop na questions. Mm. At randomly we will select that from among every time po magpapahit. So probably the tawag dito coverage, math, science, pero yung mga hints coming from these questionnaires are come from your subject in high school in Ma'am May? Yes, sir. Okay. Mostly sa mga questions, sir, those are from high school, from elementary, sir, na ganun. Did you- Mga basic knowledge lang, sir. Nasi ba mga BS math, mga bugos math, ba di magkataon? Muna, di nakuha. Pero sa inyong experience, ilang oras ba itong isang examination? It is a 200 item test, sir, and then 200? 200 items, sir. Items, okay. And then 3 hours, sir. 3 hours. Yes, sir. Pero from in between may mga breaks naman. Wala, sir. Diretso-diretso. Dire-diretso yan, sir. So how do you prepare yourselves, Ma'am May, when you took the exam? So before taking the exam, you are going to be oriented by the cadet proctors dun sa testing center, sir, na mag personal necessities na kayo, sir, before mag-take ng exam because the exam is gonna be 3 hours long, tas we are not allowed to take breaks in between. So ang gagawin mo nun, sir, kung gusto mo mag-use ng CR, dun na test. Before you Yes. take the exam? Yes, sir. Uh-uh. So, bawal din mag-phone. So, until sa matapos mo yung exam, sir, doon ka na pwede mag personal necessities. Okay. Salamat po. Sir, what can you advise na magbigay sa mga inspiring PNP ICAT na nakikinig natin ngayon? Okay, so ako may tips kasi ako pagka nag-exam ako eh. So siguro ang mga bagay na to, una, dapat nakafocus ka sa exam. Ibig sabihin, nakapaghanda ka, nag-aral ka, nag-review ka. Yung mga competency na yun, matagal na naming ipinalabas po yan sa social media, sa website, at kung ano pa pong form. At alam na nila yung subject o competency. At the same time, dapat matulog ng maaga. Pangatlo po, sa testing areas, dapat focus na. Wala ka nang ibang isipin. Kalimutan muna ang problema, kalimutan ang mga iniintindi sa buhay. Focus sa exam. At ang mga simple tips dyan, kailangan mo yung 200, madaanan mo lahat yan. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magbabad sa isang question na pinipilit mong isipin sa utak mo na alam mo to pero hindi mo alam. Kailangan mo mag-skip. Kasi marami pong questions na maaring alim natin doon sa likod, sa susunod na pahina, sa susunod na mga topics. Baka maubusan ng oras. Yes, kailangan mong, pagka hindi mo alam, skip mo na yan, pero markahan mo. Ngayon, Babalikan mo talaga yan. kung sigurado ka naman at gut feel mo na yan, markahan mo na yan. Kung meron namang question dyan na sa 5, A, B, C, D, E, 5 po ang ating alternates, kung 2 yon, markahan mo yung 2. Mamaya mo na, for some reason, markahan mo yan, saka mo na sila i-shade. Pag nadaanan mo na lahat. Sir, meron bang mga available reviewer? Meron pong reviewer, pero PNPA CAT
hindi po ako sigurado. Meron ba kayong reviewer? Wala, mga sir. iya? Wala. Pero marami pong reviewer ang mga college entrance exam katulad ng UP, Lasal, Ateneo. And then marami din pong mga naglalathala ng mga author ng iba't ibang klaseng review. So ito po ay sabihin na natin po na level na pang K-12 ay kayang sagutin. Okay. But they have to think and put in their mind na itong PNP Academy ay pangtiniente pag natapos na itong kolehiyo na ito, studio na ito, di ba? Okay. So, si yung mga kadete natin, mga advice sa ating mga tagapakinig, go ahead. O sa inyong ika-share, ika-pasabot, o inyong ika-invite nila sa mga naminaw nga pwede pa nga maka-appeal mo o makakuha mo pasulit sa PNPA, pwede ba mo maka-shift o laing kurso na pa mo sa age range sa gisulti ka si Colonel. Go ahead, Ma'am Janine. So, for those interested na ganahan jud kayo maging member of the Long Maroon Line, which is the Philippine National Police Academy. So, we have again our walk-in application for those nga ganahan jud kayo kay syempre bisan nagkalisod na ang panahon karon kung ganahan ta mapangitaan jud na natog paagi. And then for the benefits na inyo nadungog, those are the benefits that you could get if ikaw mahimong part sa PNPA cadet. And then again sa exam pod nato sa mga gusto kayo for the tips na gi-share ni Colonel Depositar, maminaw lang jud ta, and then don't forget to pray before starting the exam. Before mag-start and then before mag-end sa exam. Prayers lang jud. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Janine. Ako, Ma'am, intrigued na rin ako para sa imo ha, pag last starting shots di mo, ha? Okay. Because I thought when I was young, ang pulis para sa mga laki lang. Para sa mga laki lang. But this time, naanay mga dagkong ranggo ng mga babae, di ba? Yes. Para ni mo, Ma'am, paangayan ba nga? Para sa babae sa ni o para sa laki na gini mo ang pagkapulis? Go ahead. So, dati sir, 'di ba, ang stigma man na usually ang mga musudog pulis, mga lucky jud. Pero sa among class, kami ang pinakadaghan sa mga female cadets sa sulod. So we are around 97 female cadets na first class. So, it proves ba na it's not based on gender lang. If ganahan ka magpulis, babae ka, ipakita nimo. Pero sa sulod, pantay-pantay lang jud ang male at female cadets. Nadyo equality tanan dito babae maong lalaki for as long as you have the ability. Yes. No? Kung niya mapatuman sa nimo o kung sa may gimando nimo sa konstitusyon, yes balaod pagpanalipod sa tunasunod nga nasod ng Pilipinas. Salamat po. Cadet First Class Del Castillo Janine and Cadet First Class Patriana Alexandria May. And of course, Police Colonel Harold Depositar and Chief Examiner Assistant Dean of Academics sa PNP. Salamat po, sir. At magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapuso, at utak na sa pagkakaroon, hurot-hurot ko na ito, nahanabili na mga komersyal, alas 3:40. Radio Sentido. Okay, salamat kapuso ni atong tulumanon kayo diri Super Radio Sentido. By the way, si Super Jipoy, ugma na mo babati ang iyang tingog ang siya mismo mo sa istasyon kay ilubong ang taon niyang mama karong adlaw. Supposedly gahapon pero wa pa man ta magkadimao in taon po kay bag-o pang nahumas bagyo. Manang ibalibad po ng simbahan kay nang limpyo pa sila sa simbahan mo na hinungdan nga nga gi-schedule sa pari ang misa rikim karong adlaw. So aton gitagaan sa Super Jipoy nga yang ikauban sa katapusan higayon ang iyang mama bisan tuod og kini mitaliwa na. So ugma pohon balik sa Super Jipoy dinhi sa tulumanon sa kahaponon uban ni Super Jipoy. Alas 3:57 na sa kahaponon. Salamat kayo kay kami diri sa istasyon bisan pa man og generator set na kamon gigamit apan naka-broadcast kita intutog yun no walay na bugto way na putol ng mga programa padayon ta gawas ta man ganiha nga pinato ka minutos nga atong gi tagahigayon ang ang engineering department diri sa GMA ang TV ug ang radio aron ma-plastar kay karet lang ni tiurok among generator set human atong pagsugod sa bagyo gyud generator set naman gyud atong gigamit mga kapuso. So, salamat kayo sa inyong pagdayong papaminaw dinis tulumanon sa DYWS Super Radio ug sa Barangay RTFM sa Radio Operations Group sa GMA Cebu. Salamat kay kaninyo sa inyong papaminaw. Suportahan mi kanunay pinagi sa dili pagbiya pagpaminaw sa istasyon DYWS
Unya, wala naman tayo yung panahon, pasalamatan sa dayan nato ang atong bisita ganiya si Police Colonel Harold Depositar, ang Chief Examiner, Assistant Dean of Academics, PNPA. Apil mo ini kay tayo makanasabta magsugod mong training. Ini kapasar ninyo sa preliminary pa lang, makasugod na mo sa training, na mo'y binuwan niya 46,000 pesos. Usa pa kadaidan ini atong gipag-recruit usab ni Colonel Barrios. Kato siya 22,000 monthly once mo hurar na ka nga apil na ka sa kanang na-recruit na ka, doon na kay 26,000. Kining PNPA, kining PNP Academy, lahi ni siya kay amang graduado ni ini, maonis na mahimong hepe sa kapulisan. Mahimong hepe sa kapulisan. Nga ang age limit until 22 years old, o niya nakahuman ka sa K-12, until nasuda ka sa kolehiyo, nagkuha ka ng kurso, pwede kang mo shift aras PNPA, basta di pa ka mula pa sa 22 anyos. O niya dito, doon ay training, may allowance, tanan, mo na nga, hindi ka human sa yung pagkapulis mo, servisyo dyan ka sa nasod, kay libre man tanan. Hangtod sa uniforme, libre tanan. Gihatag ikan sa gobyerno para ninyo. Pagkasud pa lang sa training gani sa PNPA, makapasar ka ras pasulit, na yung kay 46,000 pesos ang buwan. Nyamoro ko to, uniforme, pagkaon sod sa akademiya. Siyempre, humani mo dito, makatigom-tigom yung dako. Mag-celebrate yung humani mo dito sa PNPA, no? Mamahimo ka ng usa sa mga hepe sa kapulisan. O na'y atong nahibawan, pinaagi sa atong resource person, si Police Colonel Harold Depositar. Salamat ka puso. Hangtod sunod higayon sa magtakna sa mga istasyon, sa ngaan sa mga kaubanan sa istasyon News Center, Fatch Anthony Inso, Technical Department, wala ni uli-uli Dondon Villa Carlos, o niya ingon man usab dere sa istasyon, kompleto Ricardos dito lang dire. Ang ikaban na itong bagyo, hangtod karon ni mga orasa sa kahaponon, mga kapuso. Atong station manager, Ma'am Kit Matos Cortez, ako Super Algina Bakita, manamilit, salamat, amping tantanan. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon, Super Radio Sentido.